makikilala na natin kung sino talaga totoong anak Karenina. Nakita na si Brent. Pupunta na siya rito. Bakit niyo ba ako pinapunta dito? Kailangan namin yung DNA sample mo. Imamatch namin yung tatlong bata. Wala na kaming ibang kailangan sa'yo. Babayaran ka pa namin sa istorbo kung gusto mo. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Lalong-lalo lang pang insulto ninyo. Ibibigay ko ang DNA ko. I want to put this in writing first. Gusto kong protektahan si Ana Karenina. Pipirmahan ko kung ano man dapat na dokumento kailangan pirmahan. Alang-alang kay Maggie. Sa malinis na paraan, malalaman na nating lahat na ako talaga yung hinahanap nilang anak Karenina. Kung ikaw talaga si Ana Karenina, paano kung hindi? Galit ka ba sa amin ni Karen? Hindi sa'yo, kay Karen. Para sa kanila, kompetisyon lang lahat ng to. Kaya huwag ka maniniwala sa pagiging friendly niya kasi kalaban ang tingin niya sa atin. Uy, akala ko ba okay na tayo? Sabi mo pa nga, ipipinta mo ako, di ba? Two-faced kang tao, kaya hindi kita kaibigan. So stop pretending, please! Tama na. We've wasted enough time. Kailangan na natin makuha ang DNA sample ng tatlong bata. We're going to know the truth once and for all. Ana, andito ka lang pala. Handa. Hi. Nagkakilala na pala kayo ni Ana? Opo. Nagpagkantuan lang po kami ni Alat tungkol sa daing. Ana, kailangan pumunta na tayo ospital. Gagawin na yung DNA test. Kaya, mabihis ka na. Sige po. Sige, Briggs. Sige. Good luck, Ana. Pupusta ako, di ka mag-aamoy daing doon. Sana nga. Sandali lang. Ako naman yung magtatanong sa'yo. Okay. Tingnan mo tong painting. Gawa ni Nina yan. Sabi niya ako daw yan eh. Ganda nito Sabi ni Nina, ikaw to. Talaga, ako yan. Ako yan eh. Pero teka lang. Kasi sabi niya, two-faced daw ako. Tsaka tignan mo yan, dalawa yung ulo ko, dalawa yung leg ko. Bakit ganun? Ano ba yung two-faced? Okay, yung two-face, ibig sabihin nun, sinungaling ka daw. Iba yung pinapakita mo sa totoong intensyon mo. Yun. Ganun pala yun. Bakit, Karen? Magkaaway ba kayo? Ngayon, magkaaway na kami. Sira, Karen! Two-faced. Kung batang to, kanina ko pa hinahanap, nandito lang pala. Karen! Halika na, this is it. Magdi-DNA na tayo, halika na! Sige po. Aldrin, sa'yo na yan. Ako gusto mong sunugin mo kasi hindi naman talaga ako yan eh. Hindi naman totoong sinungaling ako. Ano yung two-face? Hindi ko nga alam yun eh. Alam ko yun! Bakit tayo nahanap eh? Bagay na bagay. Sino yung mag-imagine? May narinig ka, Karen. Ganda-ganda mo. Ay, naku nak. Sandali na iwanan ko yung bag ko. Mauna na kayo sa sasakyan, ha? Sige po, Nay. Karen, hindi ba kayo kinakabahan? Ana, mas kabahan ka dyan sa bagong dating. Akala mo kung sinong mabait, hindi naman pala. Hoy! At least ako, pinapakita ko kung sino talaga ako. Wala akong tinatago. Marami nga akong tinatago. Pero hindi ako two-faced. Two-faced, alam ko yun, no? Hindi ako two-faced para sabihin ko sa'yo. Bakit hindi mo itanong sa nanay mo? Di ba nagmana ka naman sa nanay mo? Baka marinig ka ng nanay ko, wag na wag mong madadamay dito yung nanay ko! Tama na yan! Tama na yan! Tumigil na kayo! Narinig ko, ikaw narinig ko yung nanay ko! Tumigil na kayo, Karen! Nina! Ano ba? Tama na yan! Tama na yan! Tumigil na nga kayo! Ha? Pwede ba itabi niyo muna yung mga issue niyo? Dahil wala nang mas lalaki pa sa issue natin ngayon. Pagkatapos nito, malalaman na natin kung sino ba talaga tayo. Kaya pwede ba, ha? Huwag nga kayong mag-away. Andyan na yung sasakyan. Ready na ba kayo? Paano naman kami magiging ready sa ganitong sitwasyon? Is this procedure safe, Doctor? Yes, ma'am. It's very safe. Isang swab lang sa pisngi ay makakuha na tayo ng enough samples para ma-match ang mga bata sa parent DNA. Is it accurate
Malalaman na ba namin talaga ang totoo? Yes, sir. Ang DNA ng isang tao ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao, itsura, pati ang impormasyon ng kanyang ninuno ay naroon din. Kaya kung isa sa mga bata ay anak ng lalaki, malalaman natin ng walang duda. Mayroon pa po ba kayong mga tanong? Wala na ako siguro. Kayo po ba, Ante? Wala na po. Ihintayin na lang namin yung result ng DNA, tapos siguro masasagot na yung mga tanong namin. Handa ka na bang malaman ang totoo? Sa totoo lang, hindi ko alam, Carmela. Napamahal sa akin yung tatlo eh. Kaya hindi ko alam kung gusto ko malaman kung sino yung tunay nating apo. Four days na ang pinakamabilis na paglabas ng resulta. Mabilis na lang pala ngayon, no? Kasi dati alam ko inaabot ng ilang linggo bago makuha yung results. Nag-improve na ang technology since then. And besides, priority clients namin kayo. We'll mail the results ASAP, Mr. Barredo. Mr. Monteclaro, with this, malalaman nyo na kung sino ang tunay niyong apo. Can't wait, Doc. Ako rin. Gusto ko nang malaman ang totoo. Ay. Oh. Bakit ka ganyan? Umalis na kasi si Brix, May. Hindi mo lang nagpaalam sa akin. Nainis ata siya sa akin, sinabihan ko ng daing girl si Annie. I just really hope na talagang pag dumating ang resulta ng DNA test, hindi si Annie yung lumabas na tunay na apo ni Lolo. Carla, wala ka naman dapat alalahanin eh. Dahil kahit sino pa ang lumabas na tunay na apo, ultimately, didispatchahin ko rin naman siya. Sana nga, Mami. Sana nga talaga. Mami, hindi na talaga ako makapaghintay na mawala yung mga anak Karenina na yan sa buhay natin. It will happen, Carla. Maghintay ka lang. Remember, wala pa akong problemang hindi nasolusyonan. I will make that Ana Karenina problem go away. Mami, you're the best. Oh, ano? Jackpot? Hindi pa nga eh. Ilang araw pa bago malaman. Pambihira naman. Di pa rin pala malalaman. Ihina akong kakaantay. Ay, ako, sa bagay naman, anak. Mabuti na rin yun dahil ibig sabihin nun, matagal na pala kayo magsama na aking patab. Hindi mo ba bibisitahin ng nanay mo? Yun na nga po yung gusto kong sabihin sa inyo eh. Naunahan niyo lang po ako. Dito ba nakakonfine nanay mo? Oo. Pinalipat kayo dito sa RAN para mas malapit tsaka mas mababantayan. Ganun ba? Let's go and visit her. Gusto ko makilala nanay mo. Sigurado po ako matutuwa yun. Ay, dito rin pala talaga nakakonfine ng nanay mo? Pwede ba kami sumama sa pagdalaw? Oo naman. Tama yun. Para makilala ko naman kung sino kalaban ko. Nakuha niyo na ang gusto niyo sa akin. May kailangan pa ba kayo? Ikaw pa rin naman ang tatay ni Ana Karenina eh. Ngayon, kung gusto mong gampanan yung papel mo bilang ama, pwede pa rin naman eh. Yun ay nabubuhay pa si Maggie. Tiyak na magugustuhan pa niya yan. Pero ikaw ba? Ano bang gusto mo? Gusto ko malaman kung sino talagang tunay kong anak. Pareho lang naman tayo eh. Pero pwede ka pa naman mag-stay hanggat wala pa yung result eh. Nasabi ko na kay Uncle Sir na okay daw sa kanya. Salamat. Salamat din. O Nina, bakit nagpaiwan ka? Tsaka bakit ka nag-iisa? Dahil gusto ko mapag-isa. Nina. Nina, sandali. Ana, hindi mo naman nasabi na may mga bisita. Huwag ka na mahiya. Matagal na rin kitang gusto makilala, Naida. Kamusta na daw ang lagay mo? Mabuti naman po. Inihintay lang ng mga doktor na maghilom yung sugat ko, tsaka sinisigurado lang nila na wala na yung tumor sa atay ko. Pagkatapos nun, makakauwi na rin daw po ako. Sana po patuloy na po yung paggaling nyo.
Para naman may iba kami na pag-uusapan ni Ana. Kasi lagi na lang po yung pag-alala sa inyo yung pinag-uusapan namin. Ikaw ba si Karen? Kasi parati ka rin na ikukwento ni Ana sa akin. Isa ka doon sa mga anak Karenina, di ba? Pero di ba may isa pa, si Nina? Nasaan siya? Nako, huwag mong hanapin yun. Hindi marunong makisama yun eh. Nina, sandali. Nina, please naman, wait lang. Sandali. Kung ano man yung problema mo, sana huwag mo naman suluhin. Well, bagay. Yan din si Maggie noon eh. Lala ko nung college days namin, mahilig mapag-isa yun eh. Lagi siya nag-iimo kasi nga, hindi siya makapag-paint kasi busy sa business school. Hindi niya ma-pursue yung pagiging artist niya. Pero eventually, na-overcome niya yung pagiging emo niya. Alam mo kung paano? Well, na-realize niya na meron naman siyang pamilya at kaibigan na pwedeng pagsabihan. Kaya yun, eventually, naging magaan siya, naging masayahin. So, ang gusto niyo, gayahin ko siya na mag-open up ako sa pamilya at sa kaibigan? Kung yun ang makakatulong sa'yo, hindi ba? Baka naman matulad lang ako sa kanya. Na pagkatapos niya magtiwala, iniwan siya ng boyfriend niya. Tinalikuran ng kaibigan at tinakwil ng mga magulang. Ganun yung nangyari sa kanya, di ba? Nina, what I'm saying kasi... Alam ko po yung sinasabi niyo na masaya magtiwala. Pero mas masakit po yung mabetray, di ba? Kasi yung mga taong inaasahan mo, sila rin ang magdi-disappoint sa'yo. My point is, may pamilya ka, may kaibigan ka. Andito kami. Pwede mo pagsabihan ko ano naman yung dinadala mo. Hindi ko kayo kaibigan. Wala akong kaibigan. At mas lalong hindi kita pamilya dahil hanggat hindi pa lumalabas ang result ng DNA test, hindi tayo magkaano-ano. Kung hindi ho dahil sa inyo, baka ngayon, pagkain na rin ako ng mga isda. Wala nang maiiwan kay anak ko. Bakit? Nasaan ba asawa mo? Wala na ho. Katunayan, birthday nga niya eh, bukas. Nakakalungkot lang kasi taon-taon, tuwing birthday niya, pumupunta kami ng simbahan. Nagtitirik kami mag-iinan ng kandila para sa kanya. Kaya lang, ngayong taon lang kami papaliha. Paano nakaratay pa ako dito? Nako, huwag kang mag-alala. Sasamahan ko tong si Ana sa simbahan at ipagtitirik namin ng kandila ang asawa mo. Maraming salamat. Ano kayo namatay ng asawa mo? Ha? Aksidente? Anong aksidente? Nay, pinapatay siya sa kulungan. Nakakulong yung asawa mo. Kriminal yung nagpalaki kay Ana? Napagbintangan lang. Nag-away kasi yung grupo niya ng maing isda. Nakalaban nila yung may-ari ng bangkang pinagtatrabahuhan nila. Nagkagulo, nagkainkwentro. Umawat lang yung mister ko. Kaya lang, may nangyari dun sa may-ari eh. Siya tuloy yung napagbintangan. Sana, nung araw pa nakilala na namin kayo para natulungan namin kayo. Hindi na ho. Ito lang ginawa ninyo ngayon. Malaking tulong na ito sa amin. Sobra-sobra pa. Kahit hindi nyo pa sigurado na punin nyo si Ana, pikit mata yung pagtulong nyo sa amin. Gagawin namin lahat para kay Ana. Ay, nakakahiya kayo kanina eh. Ano bang pinagsasabi mo? Halatang iritang-irita kayo dun sa nanay ni Ana. Yung mga hirit nyo, naku, maling-mali. Ako naman, anak. May sakit na nga yung tao, ginaganon nyo pa. Basang-basa ko naman kasi yung ginagawa niya eh. Ang tawag dyan, kunwawa. Kunyari kawawa. Tapos bentang-benta naman kay Sir at saka kay Ma'am. Alam mo, Karen, kailangan gawa na natin ng paraan to dahil nauungusan na tayo ni Ana. Parang giliw na sa kanya ng mga Monteclaro.
Pwede ba itigil nyo na lang yan? Hindi na palamangan to. Tandaan nyo, nagpa-DNA test na kami. Kaya antayin na lang natin yung resulta, ha? Karen. Anak, ang buhay, parang contest yan. Kahit hindi ikaw halimbawa ang maging anak ka rin, Nina, kung winner ka naman sa puso nila, may premyo yun. Tandaan mo, may katumbas na katsing-katsing ang bawat giliw ng mga matatandang mayaman na yan. Ay, pwede ba? Alam nyo, sa kakaganyan nyo, mas lalo tayo napapahamak eh. Alam nyo ba na kaya pala galit yung si Nina dahil narinig niya kayo na may masamang balak daw kayo sa kanila. Narinig niya yun? Yes! Kaya Nay, magpasalamat na lang kayo, hindi niya tayo sinumbong. Oo, inaway niya ako at naringan si Ana. Eh, masisisi niyo ba siya? Eh, kung mga ganyan yung mga narinig niya sa inyo. Kaya Nay, please, itigil niyo na yan, ha? Promise niyo sa akin na simula ngayon, magbe-behave na kayo kay Ana at kay Nina. Ha, Nay? Okay, okay. Sige. Promise. Yan ang gusto mo. Promise. Nina? Bakit? Naikwento sa akin ni Abel yung napag-usapan siya sa ospital. Sinabi ko lang po na hindi pa tayo magkapamilya hanggat hindi pa lumalabas yung resulta ng DNA. Tama naman po yun, di ba? Tama. Iisa lang sa inyong tatlo ang tunay na kadugo namin. Pero totoo rin na napamahal na kayong tatlo sa amin yung lolo Sernan mo. Kaya kung ano man ang ilalabas ng papeles, sa puso namin, kayo pa rin ang apo namin. Lagi kong tatandaan nyo na. I can't believe na 4 days na lang ay malalaman na natin kung sino ang tunay na anak ka rin, Nina. Hindi nga rin ako makapaniwala na malalaman ko kaagad kung sino ang tunay kong anak. Hanggang paano pala yun? Halimbawa, lumabas na yung result, tapos nalaman na natin kung sino yung totoong anak ka rin, Nina. Paano mangyayari doon sa dalawa? Hindi ko alam. Isipin ko lang kapag nariyan na. I'll tell you what to do, Uncle. Paalisin mo sila. Bakit? Dahil isa na naman sa kanila ang tunay na anak ka rin, Nina. Kaya isa lang ang dapat na matira. Siguro nga tama ka. Isa lang anak ni Maggie. Kaya isa lang dapat ang matira. O mga toiletries, lalo na sa banyo ng mga bata, ah. Good morning po, Lola. Oh, Ana. Anong gusto mo para sa lunch? Wala naman po. Lahat naman po masarap dito eh. Hoy, balita ko eh. Masarap ka daw magluto ng nilagang baboy. Sabi ng nanay-nanay mo, pag natikman daw yun eh, nawawala sa sarili. Hindi naman po. Specialty ko lang po talaga yun kasi paborito po yun ni nanay. Alam mo si Maggie, madalas kami ipagluto ni Satan. I know what? Bakit hindi ikaw magluto ng lunch ngayon? Naku, sige po. Gusto ko po yun. Para kahit papano eh, mapalitan ko po yung pagiging mabait niya sa akin. It's settled then. Ikaw magluluto ng lunch natin. Halika nga dito. Beta, ikaw nang bahala kay Ana. Hindi ko maintay matikman ang masarap niyang luto. Sabihin mo sige, Beta, yung mga ingredients na kailangan mo. Sibuyas po, luya, saging, Karen, huwag ka titingin. Salamat sa warning. Ang ginagawa mo? Bracelet. Bibigyan ko sana si Nina kasi gusto ko na makipagbati sa kanya. Sa tingin mo, tatalab yun sa kagaya ni Nina. Ikaw naman. Hindi naman to painting pero alam ko matutuwa yun. Mabait naman kasi yun, mukha lang hindi. Good luck. Sige, ikaw bahala. Bakit tatlo?
meron din ako tsaka si Ana. Para kumpleto kaming 3 Ana Karenina. Tsaka, sa totoo lang kasi, sila lang naman talaga yung kaibigan ko eh. Eh, paano ako? Hindi mo ba ako kaibigan? Alam mo, Aldrin, huwag ka muna dito. Tinatapos ko pa to eh. Baka mahimatay na naman ako. Okay, fine. Aalis ka na. Eto na, tatayo na ako. Nararamdaman na kita eh. Dali, umalis ka na muna. Doon ka Ito na nga, sa oh. bahay mo. Dali. Ano ba? Bakit ba? Kulit-kulit mo naman. Bakit ba ayaw mo ipakita sa akin yung mukha mong maganda? Wow! Magandang mukha ka naman. Doon ka na, dali na. If I know... Uy! Oo na nga. Doon ka muna kasi tatapusin ko pa ito. Baka may matay na naman ako. Pero gusto ko talaga makita yung mukha mo eh. Ano? Dali, doon ka muna. Hindi mo man lang ba susubukang kilalanin ng mga bata? Mababait sila. Nagdadalawang isip akong lapitan sila. Paano kung maging malapit ako sa hindi ko pala tunay na anak? Linagay ko dito. Tama ka. Nakakatakot nga yun. Lalo na sa mga batang yan. Madaling mahalin. Kung pwede nga lang sana na sila na lang 3 maging apo ko eh. Pwede lang sana. Pero hindi. Tama si Ruth. Isa lang ang tunay na Ana Karenina. At sa loob ng 3 araw, malalaman ko na kung sino talaga ang tunay kong anak. Oy, Carla. Bakit ka nakikipag-close kay Karen? Don't tell me you like her. So what if I like her? I'll tell Mommy. Carla, huwag mong gagawin yan. Carla. Sige. Kung ayaw mo sabihin ko kay Mommy, sabihin mo muna sa akin kung bakit ka nakikipag-close sa kanya. Kuya, mali daw ang instruction sa atin ni Mommy. Ang sabi niya, awayin. Hindi ka ibiganin. Carla, hindi ko siya kinakaibigan. Kinikilala ko lang siya. Di ba si Mami ang nagturo sa atin noon? Na dapat kilalanin natin ang mga kaaway natin. Siguraduhin mo lang, Kuya. Kasi kung hindi, lagot ka talaga. Ito na ba yung sikat na sikat mong nilaga? Ay, kailangan mo ng tulong? Hindi, malapit na din itong matapos. Tinalagay ko na lang yung mga gulay. Pero kung gusto mong tumulong, gusto mo sumama ka sa akin sa likod. Bubuksan ko kasi yung mga buko. Ay, sige! Ito. Hindi mo kailangan to? Hindi pa. Gusto mo kunin mo yung saging. Ana? Nakikisama ka pa rin dyan? Nina, gusto lang namang tumulong ni Karen eh. Basta binalaan na kita tungkol sa kanya, ha? Bahala kang magsisi sa huli. Nina, sandali. Karen, hayaan mo na lang siya. Huwag mo na lang pansinin. Marunong ka ba talagang mag-paint? O ginagawa mo lang yan para sumipsip? I'm sure may nakapagsabi sa'yo na magaling mag-paint si Maggie. Kaya all of a sudden, marunong ka na rin mag-paint. Tama ba ako? Sisip-sip ka pa gamit tong nilaga mo, ha? Tignan ko lang kung may makakain pa niya. Bago
bago tayo magsimula, gusto kong malaman nyo na si Ana ang nagluto ng nilagang baboy. Pag natikman daw natin yan, ay mawawala tayo sa sarili natin. Ano namang special dito, Ana, ha? Nakakadiri! Walang kasalanan si Ana. Si Karen ang may kasalanan. Wala akong ginagawa. At nagsisinungaling ka pa. Nabibintang ka! Magiging problema natin yung tatlong batang yan. But they are just kids. Uncle, naawa lang naman ho ako sa inyo eh. Apo ho ang hinahanap ninyo, hindi problema. Meron ba kayong kinalaman dun sa nasirang pagkain? Yung totoo. Ikaw daw ang may gawa nun eh. Para mag-away-away sila. Pag lumabas na yung results ng DNA test, sigurado kong paaalisin ka na dito. Para sabihin ko sa'yo, mas posibleng ako ang hinahanap nila. Wala sana sa inyo ang tunay na Ana Karenina. Dahil pareho kayong hindi karapat-dapat kinalolo't lola. Nasa laman ng envelope nito ang DNA results ng tatlo. At narito rin ang sagot kung sino sa inyong tatlo ang tagapagmana ng Monte Claro.